Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Ayan, kararating lang namin ni Denise galing school. Doon kanina medyo mainit, pero pagdating namin dito, ayan no, medyo maganda na yung hangin, malamig. Pag dito ka sa lilim, pero pag expose ka sa araw, medyo masakit sa mukha yung sikat. Nagsha-shoutout pala muna ako bago ako mag-start ng video. Hello po kay Lucito and Magda Sapno, kay Ma'am Nida Sterling, Rona Kabugaw, at kay Jopet, kay Lakay Laur, Joy Villegas. Hello kay Godfrey Maranyon. Ayan, thank you ulit sa pakape. At ayan, shoutout din kay Mike Garcia. Ayun pala, may babasahin akong comment. Comment to ni Mike Garcia dun sa previous na video na ginawa namin about sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran dito sa Canada. Ayan, maganda tong suggestion niya. Sabi niya, siguro I would suggest na wag na muna mag-take ng chances dito sa Canada. Hintayin muna natin mag-cool down ang situation. While at it, sumubok muna sa old-fashioned point system via federal or provincial nomination. By far, this is the best option kasi PR ka na agad kahit wala ka pa sa Canada. Another option is to upgrade your education or skill set based on the nomination program that you are aiming. Para kapag nagkaroon ng need for your skill, madali na ma-process ang documents mo kasi na-earn mo na yung targeted criteria. Tama. So, ayun po yung comment niya. At para sa akin, ito muna yung pinakamagandang gawin ng mga kababayan natin na may balak pumunta dito. Kasi, yun nga, sa ngayon medyo mainit pa kasi yung, yung sitwasyon. So, antayin muna na mag-cool down muna at magbukas ng mga panibagong program. At habang nag-aantay ka na mag-cool down yung sitwasyon dito sa Canada, pwede kang mag-enroll sa mga courses na in demand dito sa Canada, yung trabaho. Yung kasi yung mga in demand na mga trabaho dito, yun yung nagiging ticket mo para makapasok ka dito sa Canada. Kasi yun yung mga hina-hire ng mga Canadian employers. So, yun. Antay-antay lang kasi yung mga programs papunta dito sa Canada is paiba-iba. Malay mo, pagdating ng panahon na yun na maluwag na ulit yung pagpasok dito sa Canada at masaktuhan na in demand yung course na kinuha mo at meron ka na ring experience, may mga certificates ka. So, yun, sakto yun na mabilis kang makapasok dito sa Canada. Parang yun yung pinaka-ticket mo para makapunta ka dito. So, yun sa previous na videos namin, ang dami pong nag-worry, ang daming naapektuhan dun sa bagong announcement ng IRCC na nilimit na yung TFWs dito, yung mga low wage na TFWs, at saka yung stop na ng pag-convert ng mga tourist visa into work permit. Maraming mga kababayan natin yung talagang nawala ng pag-asa. Pero, meron din namang mga kababayan natin na nag-share ng mga experiences nila na naging successful sila sa pagkuha ng work permit even after ng announcement na yun. So, ito yung isa. Nag-flag polling siya noong September 6. Ayan. So, pagka ganun, nag-flag polling, ibig sabihin, tourist visa po siya, meron siyang nahanap na employer, tapos binigyan siya ng LMIA. So, ang kulang na lang sa kanya para makapag-start ng work is work permit. Yung ginawa niya para hindi na siya uuwi pa ng Pinas, nagbakasakali siya at ayun, nagsugal. Nag-flag polling siya sa isang border dito sa Canada. So, ang dala-dala niya is yung kanyang mga dokumento. Ito example ng documents na hinanap daw sa kanya ng immigration officer. Passport, LMIA, offer of employment, medical, tsaka yung ETA copy.
So, lahat yon inabot niya na yun. So, after niyang inabot, may mga questions na tinanong sa kanya. Example lang, what is your status here in Canada? Siyempre, dahil naka-tourist visa siya, tourist yung sagot. Tapos, yung ibang mga tanong is, kailan ka dumating dito? Tapos, ayun, saan yung location ng magiging trabaho mo? So, after nun, ayun, pinagbayad na daw siya. At sobrang bait doon ng officer. Yung nakakatuwa pag gantong mga story yung na-share nila sa public group na inaano ko, na fina-follow ko. So, hindi ka daw kakabahan kasi nakasmile pa daw yung officer. Unlike sa ibang mga officer sa ibang border daw na napaka-stricto. Ito daw, nakasmile pa. So, nakikipagkwentuhan pa daw sa kanila yung officer. So, after 2 hours daw, medyo tumagal daw sila kasi nasiraan pa ng system. So, ayun. After 2 hours, approve na daw yung kanyang work permit. Tapos sabi niya, after 14 months na pag-stay ko dito sa Canada, madaming beses na nabigo na makakuha ng work at sa mga bagong policy, pero hindi sumuko, sabi niya. Patuloy pa rin na naniwala at nagtiwala kay Lord. O, kita mo? Pero mahigit 1 taon na nagstay dito sa Canada. Tapos dumaan pa yung mga itong announcement na to. Pero, biruin mo, na-approve siya ng work permit. So, ayun, sabi ng iba, wala talaga imposible pag para sa'yo daw yung Canada, sabi niya. Tapos, ito naman yung isa nag-comment, sabi niya, ako naman 3 months na dito sa Canada. Iniwan ko din yung work ko sa Pinas. Kaya lang, feeling ko, di talaga para dito sa Canada. Kaya, mag-decide na lang uwi ako sa Pinas. Hirap ng standby dito kahit kapamilya mo yung kasama. Buti pa sa Pinas, pera lang ang problema. Dito halos lahat naging problema ko. Yan, sabi niya, pasensya na nilalabas ko lang yung stress ko. Kung meron mga kababayan na hindi pinalad, meron din naman talaga na mga kababayan natin na pinalad din. Biruin mo 'diba? Mahigit 1 taon siyang naghanap ng trabaho at ayun, napagbigyan ni Lord na magkaroon siya ng work permit. So, nakakatuwa lang pag yan yung mga nasi-share ng mga kababayan natin ng mga kwento. Kasi kahit papaano, 'di ba? Kung yung iba nating kababayan na nag-hope pa din, nagpe-pray na sana sila din ay magkaroon ng work permit. Kumbaga parang nabibigyan sila ng liwanag na ay may chance pa pala na hindi lahat pala ng border ay masusungit yung mga immigration officer. Kasi yung iba po talaga daw, napaka-stricto. Samantala yung itong napuntahan niyang border, yung mga immigration officer daw dun ay mababait. Ulitin ko lang, sana yung mga kababayan natin na nandito pa at nagbabaka sakali pa na magkaroon pa ng work permit, sana isa kayo sa mga mabigyan. Kasi, ayun, isipin nyo na lang na kung isa kayo sa mabigyan, talagang para sa inyo yung Canada. Pero, in case na hindi kayo mabigyan ng chance, baka sa sunod na mga taon, 'di ba? Pag nag-cool down na nga itong situation, malay nyo, mapagbigyan kayo sa sunod na pagkakataon. At wag lang mawalan daw ng pag-asa kasi, yun, lahat naman, may kanya-kanyang time, 'di ba? So, ayun lang po. Shinare ko lang yung, at least may magandang, 'di ba? May magandang shinare na experience ngayon sa yung group na fina-follow ko. So, dahil tapos na po tayo gumawa ng video dun sa harap ng bahay, dito naman tayo sa likod. Ayan, tingnan nyo naman. Ang dami na naman hinog na kamatis. Dagdag ko na lang to sa video namin kasi nga, ma-overripe na yung mga kamatis natin. Ayan, nalaglag na Sayang.
Nabulok na. Nasobrahan ng pagkahinog. Overripe na. Yan nga. Kaya pala sabi ko may mga nalalaglag. Overripe na pala. Sayang. Hindi ko na kailangan gupitin. Kusa na siyang nalalaglag. Ang bango. Ang bango ng amoy ng kamatis. Sarap to bukas sa isda. Yung iba pala, ayun o, meron pa dun o, nalaglag. Yun pala yun, nakala ko naman, yung mga pasaway na kaibigan dito yung salarin. Yung pala overripe lang. Napagkamalan pa yung mga squirrel eh. Pero in fairness, yung mga squirrel, hindi nila pinapakialaman yung mga tanim namin. Pero usog lang. Baka pagkatapos ko dito nangialam sila, baka narinig nila ako no. Diba? Sarap mamitas diba, nalaglag. Dali natin yung kunin lang natin yung bagong laglag. Huwag na yung isang araw pa yan dyan yung isa eh. Lalo na tong Sweet Millions na to. Sobrang dami, oh. Minsan, sobrang lambot. Ay, yun na nga. Parang nadudurog na siya. Mabilis siyang mabitak. Ibig sabihin, overripe na. Makapagtuyo bukas. Ayun. Ganyanin ko na lang para hindi matanggal yung pinaka-tangkay niya. Nakakatuwa yung mag-harvest ng kamatis. Dami na naman hinog. Kahit na late na sila nag-bloom itong kamatis, at least diba hanggang ngayon meron pa kaming hina-harvest. Kasi nung nakaraang taon, maaga kami nagkaroon ng bunga ng kamatis. Ngayon medyo delayed yung paglaki nila. Kaya eto, late na rin yung pagdami ng bunga. Yung hinarvest kasi namin nung mga nakaraang araw, halos hindi pa ubos, kaya hindi rin ako agad-agad nangunguha ng hinog para hindi siya mabilis masira pag yung natanggal mo na ba. Yan. Dami. Tingnan mo naman yan. Parang grapes. Kakatuwa. Kaya pwede ka ditong kumuha bago ka kumain. Diba? Para fresh na fresh yung kakainin mo. Ayan. May trellis kasi. Mamimiss ko to pagka nag-winter na. Bango.
So, hayaan ko na muna yung iba dyan. Kasi ang dami na, oh. Ayan. Yun, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa palaging panonood at ingat-ingat. Bye-bye!